Mira, magkaiba kami ni David. Sana matutunan mo kaming i-differentiate. Ang sakit pala na, iba nakikita mo sa akin. Dear Amihan Stories presents Hiding from His Twin, written by August R. Hiyaw ni Mira mula sa pagkakaidlip. Napanaginipan na naman niya ang nangyari 5 taon na nakalilipas. Isang bangungot kung kanyang ituring. How unprofessional. Natutulog sa oras ng trabaho. Nanlalaki ang mga mata niyang nilingon na nagsalita. Sir Torres, pasensya na po. Naiiling itong tumayo. Malamig ang tingin sa kanya. May halong galit ang mga mata. So disappointing, Miss Vargas. Sir, tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. I was thinking, you're so irresponsible. Paano nagustuhan ka ng kakambal ko? Hindi ka rin naman kagandahan para maisipan pang makipaghalikan sa kung kanino sa club dahilan para mawala ang kapatid ko. Anong klaseng utak meron ka, Vargas? Walang labang napayuko na lamang si Mira sa mga masasakit na salita na ibinabato sa kanya ni Drake. Ang kakambal ng namatay niyang kasintahan na si David. Ano? Wala kang maisagot? Kasi, totoo namang wala kang utak at sadyang landi ang pinairal gayong may boyfriend ka na. You are so disgusting, Mirasol Vargas. Hindi ko intensyon na. Na ano? Na makipaghalikan sa nakikita ng kapatid ko? Gigil na gigil ito at ramdam niya ang galit sa bawat kataga at insultong lumalabas sa mapupula nitong labi. Kaya napaaway ang kapatid ko at nasaksak. Namatay. Sinaksak ng paulit-ulit, Vargas. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Inaamin niyang malaking pagkakamali ang nagawa niya. It was after their graduation. Unang beses niyang pumayag sa paanyaya ni David na sumama sa club para sa celebration. Hindi siya nagpaalam sa ama dahil lasing ito ng mga oras na yon at hindi rin naman siya papayagan. Tandaan mo to, Vargas. Hindi siya nakairit man lang ng hawakan nito ng mariin ng kanyang panga. Gagawin ko ang lahat para maging miserable ang buhay mo. Drake, huwag mo kong tawagin sa pangalan ko. Wala kang karapatan. pabalya siya nitong binitawan saka lumabas ng cubicle niya. Ang kanyang mga kasamahan ay nakatingin lamang sa kanya. Ayaw niya na sanang maaalala ang nangyari ng gabing yon, pero pilit na umuukil-kil pabalik dahil pinapaalala ni Drake. Nang halikan siya ng isang lalaki sa dance floor ay nakita yon ni David. Kinaladkad siya ng boyfriend palabas ng club at pinagtaasan ng boses. Nagawa din siya nitong saktan na siya namang naabutan ng kanyang lasing na ama. Wala kang karapatan na saktan siya! Galit na sigaw ng kanyang ama. Sino ka ba? Asik ni David dito. Huwag kang makailam dito, tanda ha. Dinidisiplina ko lamang tong malanding girlfriend ko. At hindi niya napaghandaan ang sunod na nangyari. Tay! Agad na inundayan ng saksak ng kanyang ama si David sa hindi nakapalag. Tay, huwag! Hiyaw ni Mira at pilit na hinihila palayo ang ama ngunit sadyang desidido ito. Wag! Wag tay, hindi! Ilang beses, hindi niya mabilang ang saksak ang natamo ni David sa kamay ng kanyang ama. Agad naman itong nahuli sa akmang pagtakas at si David ay agad na binawian ng buhay. Matapos ang tagpong yon ay sobrang bigat na pagsisisi ang araw-araw niyang dinadala sa dibdib. Ilang buwang tahimik ang buhay niya hanggang isang araw ay nakilala niyang kakambal ni David. Hindi niya alam na may kakambal ito, si Drake Torres. At hanggang sa kasalukuyan ay pinapahirapan siya nito. Oo, tanga siya. Para manatili kahit pinahihirapan siya. Pero ang guilt niya ang dahilan kung bakit nagtitiis siya. Na para bang kapag nagtiis siya doon, mababawasan ang kasalanan niya. 6:00 na at pauwi na sana siya nang lumapit sa kanilang manager. Mira, mamaya ka raw umuwi, tapusin mo raw muna ito, sabi ni Sir Torres. Iniabot dito sa kanya ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumento. Sige po. Pasensya ka na ha. Anang manager. Sasabihan ko ang guard na dalan ka ng pagkain. Baka kasi hindi mo agad matapos.
Sabi pa naman ng dragon, kailangan niya rin yan ngayon. Nakakaintindi siyang ngumiti sa matandang manager. Okay lang po. Kahit ang mga katrabaho niya ay nadadamay kapag pinagagalitan siya ni Drake, kaya ilag din ang mga ito. Hating gabi na pero hindi pa rin niya tapos ang pinagagawa sa kanya. Wala ring dumating na pagkain katulad ng sinabi ng manager. Nagugutom na ako. Pwede kayang bukas na to, aagahan ko na lang. No! Napasigaw si Mira sa gulat. Ay, sir, kayo po pala. Masyado na po kasing gabi at pagod at nagugutom na po ako kaya... He just snorted. Kapag sinabi ko na tapusin mo yan ngayon, tapusin mo. Ayoko na maraming satsat. Sir Drake kasi... Wala kang karapatan na magreklamo. Nakakarindi ka. Tapusin mo yan ngayon. Napakagat na lang siya sa labi. Yes, sir. Ganoon siya araw-araw. Tinitiis ang pagmamaliit at pagpapahirap sa kanya. Bakit hindi ka mag-resign? Maghanap ka na lang ng ibang trabaho, Mira. Tutulungan kita kaysa naman maghirap ka dito. Bulong ng manager na si Mrs. Guzman na sinang-ayunan naman ng isa sa mga katrabaho niyang si Alona na kaibigan na rin niya. Oo nga, marami namang iba riyan. Umiling si Mira. Mrs. Guzman, hindi po kasi ganun kadali. Alam niyo naman po si Sir Torres. Girl, kaysa naman halos dito ka na tumira tapos tiway lang ang OT mo. Nginitian niya si Alona. Binalaan niya ako. Hindi lingid sa kaalaman ng mga kasamahan niya sa opisina ang galit ni Drake sa kanya. Nakapag umalis ako, hahabulin at hahabulin niya ako. Ipapabandin daw ako sa mga kumpanya para hindi ako makahanap ng trabaho. Ano ba kasing dahilan at galit na galit sa'yo yung dragon? Simula nung siya nang mag-take over, grabe ng pahirap niya sa'yo ah. Mrs. Guzman, baka alam niyo. Nakangusong tanong ni Alona. Binilisan na lamang niya ang pagkain. Baka kasi dumating na naman si Drake at utusan na naman siya kahit na hindi pa tapos kumain. Naaawa siyang pinanood ng dalawa. Basta magsabi ka lang ha, kung hindi mo na kaya iha. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Mahinang sambit ni Mrs. Guzman. Halos maluha siya sa narinig. Kaya rin siya nakakatagal sa trabaho kahit anong hirap ay dahil sa mga kasama niyang pilit na dinadamayan siya kahit na hindi alam ang rason ng galit ni Drake sa kanya. Patapos na ang lunch nang patawag na naman siya ng lalaki. Bakit po? May mga kasama itong lalaki sa loob ng opisina nito. Ibili mo kami ng lunch sa Victor's Diner. Napamulagat siya. Malayo-layo kasi yun. Sir? Oh, bakit? Nakangising usisa nito. Go! Nanatili siya nakatayo sa harap nito. Iniisip kung susunod ba siya o hindi. Pwede naman kasi magpa-deliver na lang. Dumukot ito ng pera sa bulsa. Wala ka nga palang pambili. Akmang aabutin na niya ang pera nang sadyay initong bitawan yon kaya nahulog ang lilibuhing pera sa paanan niya. Oops! Naghalakhakan ito at mga kasamang lalaki sa opisina. Hindi na niya kayang pigilan ng luha dahil sa pagkapahiya. Lumabas siya, iniwan ang pera at dumiretso sa banyo. Doon niya ibinuhos ang lahat ng sama ng loob na unti-unti nang naiipon sa kanyang dibdib. Paglabas niya ay ang binata pa rin ang nabungaran niya. How dare you, ha? Anong karapatan mong ipahiya ako sa mga kaibigan ko, Vargas? Nanggigigil na asik nito sa kanya. Puno na siya sa mga pangmamaltrato nito. Bakit, Drake? Anong karapatan mong pahirapan ako? Diyos ka ba, ha? He clicked his tongue because of annoyance. Wah, ang lakas ng loob mong tanungin ako niyan, ha? Baka nakakalimutan mo, ha? Dinuro pa siya nito sa noo kaya bahagya siya napaatras. Kasalanan mo kung bakit namatay ang kakambal ko. Kasalanan yun ng mamamatay tao mong ama. Hindi pa ba sapat na nasa kulungan na siya? Hindi pa ba sapat na hustisya yon? Hindi sapat na nakikita kitang malaya dito sa labas at nagagawa pang mamuhay na parang wala kang pinatay. Nagkasala ako, oo. Pero wala akong pinatay. Nagdadahilan ka pa? Sigaw nito bago hinablot ang kanyang braso saka siya isinaliya sa pader. Aray! Nasasaktan ako! Tila natauhan naman ito at binitawan siya.
Minsan, hindi na malaman ni Mira kung anong pa bang ipinaglalaban ng lalaki. Parang wala na kasing katuturan, pero tatanggapin niya kung yun lang ang makakapagpagaan sa kalooban nito. Sa trabaho, nahihirapan na siya pero hindi niya akalain na pag-uwi niya sa apartment na inuupahan ay mas mahirap pala. Ano pong ibig niya sabihin, Manang? Naguguluhang tanong ni Mira sa landlady na sinalubong siya. Bakit naman po ganun? Hindi naman ako nalilitang bayad ah. Umiling ang matandang nakaduster. Pagpasensyahan mo na iha, ako naman ang mawawala ng negosyo kung hindi ka aalis. Bakit pati naman ang inuupahan niya ang kailangang pakialaman ng lalaking yun? Manang, hindi po ba ako pwedeng makiusap na kahit 1 linggo pa, sobrang busy po sa trabaho kaya hindi po ako basta makakahanap ng tutuluyan. Malungkot na muling umiling ang matanda. Ay hindi iha, pasensya na. Maaari ka na lumipat ngayon din kung kaya mo pero sige bibigyan kita hanggang bukas. Wala na siya nagawa kundi ang tumango at bumuntong hininga. Sige ho. Tumalikod siya. Ayaw niyang ipilit dahil baka ito naman ang pagbalingan ni Drake. Mandadamay pa siya ng tao. Pinaghihinaan siya ng loob. Saan siya pupulutin? Nang makapasok sa loob ng apartment ay nagsimula na siyang magligpit ng mga gamit niya. Mabuti na lang at kakaunti ang mga yon. Sa ngayon ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makiusap sa kaibigang si Alona. Tinawagan niya ito. Hello, Mira, bakit? Sumisinghot pa siya na magsalita. Alona? Wait, umiiyak ka ba? Ha? Kasi pinaalis na ako ng landlady at wala pa akong malilipatan agad-agad eh. Kung pwede naman sana na makituloy muna sa'yo. Saglit na natahimik si Alona sa kabilang linya. Bakit agad-agad naman? As in ngayon na? Wala bang 1 linggo, 1 buwan man lang napalugit yan? Humikbi si Mira. Hanggang bukas lang. Si Sir Torres na naman? Hula nito. Kahit hindi makikita nito ay tumango siya. Oo. Grabe naman yan siya. Parang gusto ko nalang mag-resign sa trabaho kung ganyang kawalang hiyang may-ari. Mabait naman ito sa ibang empleyado. Sa kanya lang talaga lubos ang galit. Kaso baka naman mailang ka dito. Kasama ko ang jowa ko eh. Itatanong ko kay Mrs. Guzman baka may alam siyang malilipatan mo agad-agad. Salamat Alona. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung wala kayo. Ayos lang yun. Sobrang bait mo kaya nung unang pasok ko sa trabaho. Ikaw ang tumulong sa akin para mag-adjust. Sige, saglit lang ha. Tatawagin ko si Mrs. Guzman. Mag-impake ka na. Walang tawag mula kay Alona hanggang kinabukasan. Baka wala ring maitutulong si Mrs. Guzman. Nagpasya siyang umabsent na muna at maghanap. Bahala na. Maaga siyang umalis ng apartment. Nagpaalam siya sa landlady na kung maaari ay bigyan pa siya nito hanggang mamayang hapon at pumayag naman ito. Naglalakad-lakad siya sa gilid ng kalsada nang tumunog ang kanyang phone. Tumatawag si Drake. What? Sino may sabing umabsent ka sa trabaho, Vargas? Agad na sikmat nito nang sagutin niya ang tawag. Ang lakas ng loob mo. Pumasok ka ngayon din kung ayaw mong ma-blacklist. Maghahanap ako ng apartment na lilipatan. Wala akong pakialam sa personal mong problema. Ang sabi ko, pumasok ka ngayon sa trabaho. Tapos, ayoko. Pagmamatigas niya. Abot, sino ba dahilan kaya nawalan ako ng tinutuluyan? Di ba ikaw? Ay, don't care, Vargas. Magkakaroon ka naman sana kay konting konsensya, Drake. Sobrang hirap ng dinaranas ko sa trabaho dahil sa'yo. Pati ba naman sa personal kong buhay pakikialaman mo? Wala kang karapatang magreklamo. I need you to go to work this instance. Alam mo na kung anong mangyayari kung hindi ka sumunod. Ngunit nagmatigas si Mira. Pinatayan niya ito ng tawag at muling naghanap ng malilipatan kahit bed space. Tanghali nang tumawag naman si Mrs. Guzman. Hello, Mrs. Guzman? Bakas ang panik sa boses ng matandang manager. Hello, Mira. Nasaan ka, iha? Naghahanap po ng lilipatan. Bakit po? Umupo muna siya sa isang tabi para magpahinga. Basang-basa na siya ng pawis dahil kanina pa naglalakad. Nagugutom na rin siya. May problema po ba? Nagwawala kanina pa si Sir Torres. Bakit daw po? Wala akong kasalanan dyan. Defensive niyan tugon.
Narinig niya ang buntong hininga nito. Kanina pa pagpasok mainit ang ulo. Sasabihan sana kita na huwag na munang pumasok kung may bala ka. Mapagbubuntunan ka na naman kasi. Lahat kami dito nasabon eh. Tumanaw si Mira sa karinderya na nasa kabilang kalsada. Nagugutom na talaga siya. Hindi po, baka bukas na ako makahanap ako ngayon na matutuluyan. Pasensya ka na iha. Wala rin akong alam na may bakante ngayon pero magtatanong-tanong pa rin ako dito sa ibang nagbo-board kung sakali. Salamat po, Mrs. Guzman. Sa awa ng Diyos, may nahanap siyang maliit na kwarto. Nasa likod ng karinderyang tinatanaw niya kanina. 2 araw siyang absent at ngayong araw ay papasok na siya ulit sa trabaho. Walang halong kaba kung matanggal man, bahala na. Sawa na siya sa araw-araw na pagpapahirap na lalaking yun. How dare you show up here like you own this place? Iyon agad ang sumalubong sa kanya pagpasok sa opisina. Ipinatawag siya ni Drake para sigaw-sigawan na naman. Nanatili siya nakayuko. Tamad naman sumagot dahil siya rin naman ang talo. Ano? Nakalimutan mo na sinabi ko. Ang lakas ng loob mo ah. Bakit? Dahil may tumutulong sa'yo? Sina Alona ba't si Mrs. Guzman? Nanlaki ang mga mata niyang napaangat ang tingin. Naabutan niya nakangisi ito. Gulat ka. Baka gusto mo magsama-sama kayong tatlo sa kangkungan. Ituloy-tuloy mo lang tong ginagawa mo, Vargas. Huwag mo silang idadamay, sir. Mahinang bulong ni Mira. Nanghihina. Wala silang ginagawang masama. Meron! Sigaw na naman ito. Natatakot siya. Baka bigla siya nitong suntukin dahil nakakuyumama ang kamao nito. O baka naman gusto mong sabihin ko sa kanilang ginawa mo. Kung gaano ka kalandi. Kung gaano ka kawalang konsensya at kung paano niyo pinatay ng ama mo ang kakambal ko. Hanggang kailan mo ba ako sisisihin, Drake? Don't call me that. Don't. Just don't. Wala kang karapatan. Hiyaw na naman ito. Nagngangalit ang panga at nandidilat ang mga mata. Labas! Lumabas ka hanggat kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Sa halip na lumabas ay nanatili siyang tulala sa harap ng binata. Ang luha ay ayaw paampat. Hindi mo ba ako narinig? Doon lang siya natauhan. Marahas na pinahid niya mga luha. Lumabas siya mula sa opisina na yon. Pakiramdam niya ay sinasakal siya sa sobrang sikip ng kanyang dibdib. Akmang hahawakan na niya seradura ng pinto nang kusayang bumukas mula sa labas. Pumasok ang isang eleganteng babae. Ang ina ni Drake. Hindi pa niya nakikita ang tatay nito dahil hiwalay ang mga magulang nito. Lumabas siya pagpasok ng babae. Naiwang nakaawang ang pinto kaya rinig na rinig niya ang malakas na lagapak ng sampal at ang malakas na boses ng babae. Ano bang ginagawa mo, Drake? Hiyaw ng ginang. Pinipigilan mo ako? Inakalaban mo na ako ngayon? Walang kuwenta ka talaga. Dapat ikaw na lang namatay. Magsama kayo ng mamamatay tao na yon. Mom, it's not like, oh shut up. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Si David lang ang anak ko. Hanggang sa matuto kang maging kasing diskarte at magaling na katulad niya. Dali-dali siyang umalis sa tapat ng pinto. Ayaw na niyang marinig pang susunod na drama na mag-ina. Mira, anong sabi? Salubong ni Alona na makaupo siya sa kanyang table. Umiling siya. Ayaw nang sabihin dito ang banta ni Drake. Baka makaapekto kay Alona at mamroblema din lang ito. As usual. Ano pa bang bago? So, kumusta naman pala ang nalipatan mo? Safe ba naman doon? Baka hindi, Mira. Naku, tutulungan kitang humanap ulit kahit napagalitan na ako. Maayos naman. Mas maliit kaysa doon sa dati pero safe naman. At saka sa harap ay may karinderya kaya convenient naman. Hay, mabuti naman kung ganun. O siya, trabaho na tayo at baka tumating ng dragon. Natatawang anito. Banayad siyang umiti. Halos limot na niyang huling beses na humalakak siya sa tuwa. Ang tumawa ng buong puso. Nakakapanibago na hindi siya inutusan ni Mrs. Torres sa maghapon na yun. Wala ring bulyaw mula dito. Kaya naman maaga siya nakauwi. Bumili na lamang siya ng hapunan sa karinderya at kumain para makatulog na at makapagpahinga na maaga. Hating gabi nang mabulabog siya ng ingay ng kanyang phone. Wala yung tigil sa pagre-ring. Hello, Mr. Torres? Hello, ma'am. Waiter po ito sa Krista's Bar. Lasing na lasing po si Sir at nagwawala na po kanina pero ngayon po ay nakatulog na. Pasundo na lang po siya dito. Bakit po ako?
Kayo po kasi mamang nasa unahan ng call log niya. Nagdalawang isip pa si Mirasol kung pupunta. Pero sa huli ay natagpuan na lang niya ang sariling nagbibihis at nag-aabang ng taxi patungo sa Krista's Bar. Madali naman niya nakita ang lalaki. Nasa second floor ito, sa isang VIP room. Nakayukyuk ito sa mesa. Drake, Sir Torres. Sinubukan niya itong tapikin ng magaan sa balikat pero hindi magising kaya niyugyug na niya. Drake, gising! Lasing na lasing ka na, umuwi ka na. Umungo lang ito. Halika na. Ano ba itong ginagawa niya? Pinapahirapan na nga siya nito pero heto siya at nagagawa pa rin itong tulungan. Hirap na hirap siyang alalayan ito. Nagpatulong na lang siya sa isang bouncer. Kilala naman niya ang sasakyan nito at marunong siyang magmaneho kaya iyon ang gagamitin nila. Hala, paano ba to? Hindi ko alam kung saan to nakatira. Pati yun ay problema na niya. Ay, dinala na lamang niya ang lalaki sa nirerentahan niyang kwarto. Kada hakbang ng lalaki ay para silang matutumba. Sigurado naman siya na nasa ulirat ito dahil sumusunod sa mga sinasabi niya. Siguro ay talagang lasing lang. Sana naman ay mabagong tingin mo sa akin dahil dito. Hindi ako demonyo, hindi ako mamamatay tao. Mabuti lang at may mga oversized shirt siya. Yun ang ibinihis niya kay Drake. Ay, ang bigat mo. Kasing bigat ang nararamdaman mong galit sa akin. Wala sana siyang problema kung hindi lang niya sinagot ang tawag. Kaso kahit ano pa ang tingin nito sa kanya, hindi naman yun ang totoo niyang pagkatao. Kaya kahit na galit ito sa kanya, ay gagawin pa rin niya ang tama. Nakahiga na ito sa maliit na kama. Hinubaran niya ito ng sapatos. Nang kumilos ito ay nahulog ang wallet. Saktong nakabukas yun na mahulog sa sahig. Bukod sa mga cards nito ay may maliit na larawan. 2 bata. Pinulot niya yon para matitigang mabuti at halos mabuwalis siya sa gulat nang makilala ang 2 bata doon. Tulala siyang tinitigan si Drake na himbing na sa pagtulog. Bakit nasa yung picture namin ni David nung mga bata pa kami? She's confused. Simula pagkabata kasi ay may isang lalaki talaga na crush si Mirasol Vargas. Kalaro niya ito tuwing bumibisita siya sa lolo niya na caretaker ng asyenda ng mga Torres. Masungit ito kahit bata pa pero hindi apektado doon si Mira. Lamang ay hindi niya alam ang pangalan nito. Sa mukha lamang niya ito kilala. Tuwang-tuwa siya na makita at makilala niya ulit ito nung high school at naging sila nung college. Si David Torres yun. Pero bakit? Bakit na kay Drake ang larawan na to? Kuha ng lolo ko. Hindi nakatulog si Mira ng gabing yun. Nanatili siya nakaupo sa isang monoblock na nasa bandang paanan ni Drake. Titig na titig siya sa lalaki. Hindi pa rin makapaniwala sa nadiskubre, lalo na't may nakasulat na mga pangalan nila sa likod ng maliit at kupas na larawan. Huy, tulala ka. Alona, nandito ka na pala. Anya, pabiro itong umirap. Kanina pa kaya, bakit tulala ka na naman? Nagre-ready sa dragon? Mahina lamang niya itong tinawanan. Yaan mo, narinig ko sa sekretary niya na hindi makakapasok yon kaya chill tayo ngayon. Paano makakapasok naroon sa kanyang tinutuluyan? Iniwan niyang tulog na tulog pa. Ganun ba? Baka may business sa labas. Nagkibit-balikat si Alona. Ewan ko, kain muna tayo, nagugutom ako. Nakakain si Jowa, hindi gumising na maaga para magluto. Kumain sila sa kantin. Wala rin siyang agahan sa pagmamadaling umalis dahil baka magising na si Drake at kay aga-agang singhalan siya. Hindi pumapasok si Mrs. Guzman, bakit kaya? Hindi kasi niya napapansin ang mabait nilang manager. Naka-leave ba? Oo, may sakit yung asawa sa probinsya wala raw mag-aalaga. Ayaw daw ng mga anak na may mga asawa at pamilya na kaya napilitan siyang umuwi. Sa mga sumunod na araw ay nagtataka si Mira kung bakit iwas na iwas naman ngayon sa kanya si Drake. Kahit ang saglit na sulyapan siya ay hindi nito ginagawa. Wala ang mga insulto nito, ang maanghang na mga salita at ang paghihirap. Ang mas lalong nakakapagtaka ay napromote din siya bilang manager, kapalit ni Mrs. Guzman. Wow, big time! Baliw ka, Alona. Tumas lang ng konti ang sahod pero mas malaki ang kaltas, ganun pa rin. Malakas sa tumawa ang kaibigan niya.
Sana lahat, no? Bumait ang dragon na. Baka ibang strategy naman yan. Ano na naman? Paiibigin ka tapos iiwan? Mas masakit yun. Gaga. Paano ko yun magugustuhan eh? Kamukhang kamukha na ng boyfriend ko. E di, maalala ko lang lalo si David doon. Ay, sa true ba? Nanlalaki ang mga matang anito. Magkamukha as in? Tumango siya. Oo, pero makikilala mo naman sila sa ugali. Pilyo si David eh. Tapos si Sir Torres, suplado tsaka masungit. Ibinulong niya ang huling mga salita dahil baka marinig siya at maging dragon na naman. E di, parang si David ang umaawi sa'yo kapag binubuliwan ka ni Drake. Bumuntong hininga si Marisol. Oo, at iyon ang mas masakit. Hindi ka pa nakaka-move on sa kanya? Marahang tanong ni Alona, tila nag-iingat. Hindi niya alam. She shook her head. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Hindi niya alam kung mahal pa niya. Hindi pa makamove o dahil sa konsensya. There's a part of her na sinisisi pa rin ang sarili at itinatatak sa isip na kasalanan talaga niya ang lahat. Ay, ano ba tong bibig ko? Huwag mo na nga lang sagutin. Maya-maya ay bawi nito. Sige, babalik na ako sa trabaho. Naiwan siya mag-isa. May sarili na siyang space sa opisina. Hindi katulad ng una na nasa cubicle lamang. Kinahapunan, inaasahan na niyang maiiwan na naman siya dahil sumilip si Drake at masama na naman ang hilat siya ng mukha. Ngunit nagkamali siya. Makakauwi siya ng maaga. Siksikan sa sakayan ng jeep. Ang haba ng pila. Nasa bandang huli pa naman siya. At nang siya nang sasakay ay may biglang sumingit sa gilid niya. May naramdaman siyang sakit at nang hipuin niya ay may dugo siya nakapa. Dugo? Nasaksak siya sa tagiliran. Dumilim ang paningin niya at umikot ang kanyang paligid. Sigawan ng mga tao ang huling narinig niya bago siya bumagsak. Daing niya na magising. Nasaan ako? Nurse ang nakamulatan niya. Sine-check nito ang swero na nakakabit at ang oxygen. Good evening, ma'am. Nasa VLCI Hospital po kayo. Nanghihinang sagot ni Mira. Nanunuyo ang mga labi at lalamunan niya. Tubig po. Yes, ma'am. Saglit po. Sandali itong nawala sa tabi niya at maya-maya ay bumalik dalang isang basong tubig. Ito po. Maestro yon kaya hindi na siya bumangon para uminom. Salamat po. Ako po si Nurse Leona. Inassign po ako sa inyo ni Doc Villegas. 3 araw po kayong walang malay dahil sa dami ng nawalan dugo sa inyo. Kung hindi pa nga po kayo nadala agad ay baka. Dahan-dahan siyang bumuntong hininga dahil masakit ang sugat kapag nagagalaw. Sino po nagdala sa akin dito? Wala namang bibisita sapagkat wala naman siyang kamag-anak. May isang lalaki po nagdala sa inyo dito. Iyak pa nga po siya ng iyak. Akala namin asawa niyo o di kaya naman ay boyfriend dahil halata pong sobrang pag-aalala niya. Pero hindi naman po siya bumalik after that. Walang pumapasok sa isip niya kung sino lalaking sinasabi nito. Wala pa naman po akong asawa o kahit boyfriend, Nurse Leona. Ang bill ko po. Tumango ito. Baka po concerned citizen lang. Ang bill niyo naman po, nag-iwan yung lalaki ng debit card. Yun daw po ang gamitin tapos ibigay sa inyo kapag lalabas na. Ha? Tulala siya hanggang sa saglit na magpaalam ang nurse. Sino ang lalaking yun? Dala ng pag-iisa ay muli siya nakatulog at nagising lang siya nung gabi na at may nakahawak sa kamay niya. Mira, hey. May masakit ba? Anong nararamdaman mo? Nagugutom ka ba? Kaso hindi pa raw pwedeng kumain ng solid food. Sunod-sunod na wika ni Drake Torres. Nangunot ang noon niya. Anong pinagsasasabi nito? At bakit ito nandito? Ha? Napayuko ito. Ay. Bakit nandito ka? Natigilan ito. Saglit na natulala bago dahan-dahang napabitaw sa kamay niya. Mira, sorry. Para saan? Inilabas ito ang wallet at ipinakita sa kanya ang pictures ng 2 bata na nakita na niya noong nakaraan pa. This is you, right? Hindi siya makaimik. Paano niya sasabihin na siya ngayon? Wala siyang tiwala sa karakas nito. Baka nagbabait-baitan lang ito pagkatapos ay gagamitin laban sa kanya. Ikaw yung makulit na batang babae sa ilog sa Hacienda Torres.
Yung kahit sungitan at hindi ko pansin ay dikit pa rin ang dikit. Kung ganon, mali pala talaga ang pagkakaalam niyang si David ang batang yun. So, David lied to her? Lagi pa naman niya sinasabi dito noon na bumalik sila sa ilog pero nagagalit lang ito. Kaya pala. I miss that bubbly kid, Mira. Paano ako maniniwala sa'yo? Paano kung ginagamit mo lang to para mas lalong makapaghiganti sa akin? Malalim itong bumuntong hininga. Kilala kita una pa lang, Mira. Sana kahit yun lang pa. Paniwalaan mo. Umiling siya. Nasaan ka nun? Sinubaybayan kita simula high school. Nakatanaw hanggang sa maging kayo ng kakambal ko nung college. My mother neglected me because she said I was stupid. Kaya iniwan niya ako kasama ang dad sa asyenda. Magsama daw kaming pareho na mahina ang utak. Nasa malit at pipitsuging school ako. Mailayo lang kay David. Anong kinalaman nun sa hindi mo pagpapakilala sa akin? Alam mo namang hinahanap kita kaya tuwang-tuwa ko na makilala ko si David. Binantaan niya ako na huwag magpapakita sa'yo. All because he likes you. Kung hindi naman ako susunod, gagawin niya lahat para lalo kaming bumagsak ni dad. Mahirap lang ang dad ko. Si mamang may kaya. Kaya hindi ako nakapalaga. Nanatili siya nakatingin dito ng walang emosyon. But deep inside her, she's moved by history. Sana mapatawad mo ako, Mira. Kahit hindi ngayon, maghihintay ako. Kumilos siya pero napangiwi dahil sa sumigid na sakit sa kanyang tagiliran. Aray, Hey, stop moving. Baka dumugo ulit ang sugat mo. saway nito sa kanya. I will make sure na makukulong may gawa nito sa'yo. Sino? Umiling ito. Parang ayaw pa magsalita ngunit maya-maya ay narinig niya rin ang boses nito. My mama. Parang sinabugan siya ng bomba sa tainga. Hindi siya agad nakahuma. Wala namang sinasabing masama sa kanya noon ang ina ni David, pero hindi lang talaga ito payag sa relasyon nila. Pero may mas ilalala pa pala ang ina ng mga ito. Bakit? Bakit ayaw niyo kong patahimikin? Bakit kailangan magtulong pa kayo ng nanay mo para pahirapan ako? I did that para hindi kanya galawin. I kept you closer to protect you. Alam ko mahihirapan ka maniwala but that's the truth. Kailangan niya makitang pinapahirapan kita para hindi siya magduda sa intensyon ko. Paliwanag nito sa kanapayo ko. Kaya, ikaw ang nagpahirap sa akin. Ang galing naman ng pagpuprotekta mo. Sarkastikong tugon niya. Ang galing mong maglaro, Mr. Torres. Sorry. Hindi ko alam kung paano pero sana kahit hindi ngayon matutunan mong magpatawad. Hindi kita minamadali, Mira. Bakit sinasabi mo sa akin ngayon yan? Baka tuluyan na akong patay ng ina mo. Umiling ito. Ako nang bahala. Nanahimik na lang siya at umiwas ng tingin. Mas sumusula kasi ang galit niya sa dibdib kapag nakikita niyang nagsusumamang mukha ni Drake na nooy para siyang lalamunin ng buhay. Umalis ka na. Pagtataboy niya rito, hindi niya alam ang mararamdaman. Hindi niya alam kung maniniwala siya o pinaglalaruan lang siya. Ang alam lang niya ay galit siya. Sige, babalik ako bukas Bumaling siya sa kabilang direksyon. Ayaw itong tignan man lang. Magaan pa nitong hinawakan ng palad niya pero mabilis niyang iniiwas. Bumalik nga ito ng sunod na araw hanggang sa sunod-sunod na. Hindi naman niya ito gaanong pinapansin. Malapit ka na ma-discharge. Gusto mo ba ang sa kondo muna? Medyo parang hindi kasi safe doon sa... Nakaupo siya sa gilid ng kama habang pinapanood itong inaasikaso ang mga gamit niya. Mirasol shook her head. Ayaw niyang magkaroon ng utang na loob dito. Hindi na. Kaya ko ng sarili ko. Iwan mo na lang yan dyan at ako nang bahala. Pwede ka nang umalis. Mira, hindi. Hindi na niya ulit ito pinansin. Sakto naman na bumukas ang pinto ng hospital room niya at pumasok si Alona. Mirasol! Bakit ngayon mo lang ako in-inform dito? Sino nagtangka sa buhay mo? Napakawalang puso naman nun. Kunin na sana siya ni Lord. Tuloy-tuloy na litanya nito. Sigurado siya nakita nito si Drake pero sadyang hindi pinansin. Ay, hindi pala si Lord. Kunin na sana siya nung may dalang sandok. Napabungis-ngis siya sa katabilan ng dila nito. Umirap-irap pa. Ano, tara na?
Biglang nagsalita si Dre. Ako nang ba? Kunwaring nagulat ang kanyang kaibigan. Nandyan ka pala, Sir Torres. Pasensya na ha. Hindi pwedeng mahirapan tong kaibigan ko ngayon eh. Alam mo na, mahina pang katawan. Sa sunod na araw na lang. Alona, baliw ka. Saway niya rito. Hindi, sinasabi ko lang naman. Di ba, sir, ayos lang? Yes. Binalingan siya ni Alona. Oh, ayos lang naman daw. Sige na, Sir Torres. Ako na bahala sa kaibigan ko. Umalis ka na, Drake. Anya sa lalaki. Kahit ihatid ko na lang kayo. Hirit pa nito. Hindi na. Sumingit na rin ang kaibigan niya. At saka, sir, may sasakyan ng boyfriend ko. Doon na kami. Napipilitan man ay wala nang nagawa si Drake kundi ang bumuntong hininga at saka tumalikod at lumabas mula sa silid. Saka lamang parang hinang-hinang umupo sa tabi niya si Alona. Girl, ano yun? Ba't nandito? Sa labas ko na ikukwento sa'yo. Sige, tatawagan ko lang si Jowa. Anito bago natawa. Nang hiram lang kami ng tricycle. Napahalakak din tuloy siya kasabi nito. Ilang araw pa siyang hindi nakapasok sa trabaho. At ilang araw na rin siyang pinepeste ni Drake. Pabalik-balik ito sa inuupahan niya pero hindi niya hinaharap. Nang pumasok siya ng sumunod na araw ay dumiretso siya sa opisina ni Drake. Mira, may problema ba? Iniabot niya ditong isang nakatuping papel. Ano to? Resignation letter, sir. Nanlaki ang mga mata nito. Bakit? Ikiniling niya ang ulo at naiirita itong tinignan. Para saan mang resignation letter, sir? Bakit, Mira? Sige, sir. Imbes ay tinalikuran niya ito. Aalis na po ako. Hindi na niya pinansin ang pagtawag nito sa pangalan niya. Balak niya lumipat ulit sa malayo dito, malayo sa ina nito, malayo sa sakit, malayo sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang paglaruan siya. Girl, nakausap ko na si Mrs. Guzman. Baka raw gusto mo sa probinsya nila. Ani Alona nang ihatid siya sa lobby ng kumpanya. G ka ba? Ibibigay daw ang address. Nandun naman siya. May kubo raw sila doon na walang nakatira. Bulong nito. Dikit na dikit ito sa kanya. Pero paano naman ako? May iiwan ako dito. Dalawin mo na lang kami ni Mrs. Guzman doon. Natatawang sabi niya. Desidido siyang tanggapin ang alok nito. Sige na nga. Nakalabing tugon ni Alona. Basta, tawagan mo naman ako baka makalimot ka na. Ayaw sana niyang iwan ang buhay na meron siya, pero wala rin naman siya magagawa. Mas mabuti na yung umalis siya, magpakalayo-layo, at iwan ang lahat ng naging problema at sakit na dinanas. Deserve naman siguro niya ang kapayapaan. Agad-agad din ay bumiyahe siya patungong probinsya. Mrs. Guzman, kumusta po? Sinalubong siya ng matanda sa pier. Tawid dagat kasi ang baryo kung saan ito nakatira. Niyakap siya nito. Kumusta ka, iha? Bakit mo naisipang manirahan na lang din sa probinsya? Ngumiti lamang siya dito. Pagdating na lang po natin, Mrs. Guzman, pwede po? Maging kay Alona ay wala siya nabanggit na dahilan kung bakit niya piniling lumayo sa nakasanayang buhay. Basta ang alam nito ay gusto niyang lumayo sa gulong dala ni Drake Torres. O siya sige, tara na. Halos 2 oras ang biyahe nila sakay ng tricycle patungo sa baryo kung saan mababago ang pamumuhay niya. Kung saan magkakaroon ulit siya ng panibagong pag-asa. Masyadong malayo talaga ito sa bayan. Kung hindi mo naman type ang lugar, pwede kitang ihanap ng bahay at trabaho sa bayan. Medyo pareho na yun sa Manila. Umiling siya habang naglalakad sila sa malawak na kaparangan. Okay lang po. Mas gusto ko nga po yung ganito. Kaso iha, hindi rin namin ito sariling lupa ha? Inilibot niya ang tingin sa paligid. Maganda dahil maraming puno, malawak na kaparangan at sa bandang dulo ay may maliliit na burol. Sa gilid naman ng malawak na parang ay mga bahay na magkakalayo ang pagitan. May-ari pong iba? Oo, nakikitira lang kami. Pero matagal na rin namang hindi naliligaw dito ang may-ari lalo na't namatay na yata. Ipinamana sa apo wala pa naman. Baka po hindi na pakikialaman. Ay, yan ang hindi natin alam. Alam mo naman kapag usapang lupain na, hindi natin hawak ang desisyon. Sa bagay po, lalo na kung mayayaman. Sa wakas ay nakarating din sila sa bahay ni Mrs. Guzman. May matandang lalaking nakaupo sa lumang silya sa labas ng pinto. Asawa ko si Chito.
Malabo ng mata't mahina ng pandinig. Marahan siyang tumango, walang masabi. Halika sa likod, naroon ang kubo. Pagdating sa likod ay namangha si Mira sa nakita. Treehouse po? Oo, ayaw mo ba dyan? Sa bahay na lang kung... Mabilis na umiling si Mira. Ay naku, hindi po, hindi po. Ang ganda nga po eh. It looks really magical. May hagdang kahoy na paikot pataas. May mga baging na mas nagbigay ng mas magandang itsura sa treehouse. Sino pong gumawa? Ang asawa ko. Malawak ang ngiti nito na may halong pagyayabang. Para sa mga anak namin o mga bata pa. Inaya siya nitong umakyat sa taas. Ang ganda po talaga, Mrs. Guzman. Maliit lang. Tamang tambayan nga lang pero ayos na. Sa gawing kanan ay may isang kama sa tapat ng bintana. Sa kabila naman ay magkatabi ang maliit na mesa at lababo. May lutuan pa. Nagustuhan mo? Opo. Ang banyo nasa babaha. Nasa kusina ng bahay namin. Huling habilin ni Mrs. Guzman bago bumaba mula sa treehouse. Ang kanyang mga gamit ay nilipat niya sa maliit din na cabinet sa nasa tabi ng kama bago niya ibinagsak ang sarili sa kama para magpahinga. Halos 24 hours siyang nasa biyahe. Nagpatuloy ang buhay ni Mirasol. Mahirap. Sobrang hirap magsimula sa bagong lugar, bagong paligid at bagong kakilala. May pagkakataong naiiyak siya dahil hindi na alam ang gagawin. Naiisip nga niya minsan na kitilin na lamang ang sariling buhay para tapos na. Pero hindi kasi ganun. Hindi matatapos sa pagpapakamatay ang lahat. Mrs. Guzman, saan po kayo pupunta? Matapos ang ilang araw na pagkukulong niya sa treehouse, ay napagpasyahan niyang lumabas na. Sa talipapa, Mira. Dadaling ko itong mga gulay at prutas para itinda. Sasama ka ba? Opo, sana. Ay siya, sige. Mabuti at napagpasyahan mo lumabas na. Makaka-adjust ka rin, Mira. Matagal pero pasasaan ba't darating din doon? Tinulungan niya itong magbuhat ng mga timba. Bakit ka nga ba napasugod dito? Naglalakad na sila sa gitna ng kaparangan. Mabuti na lang at hindi pa masakit sa balat ang sikat ng araw dahil umaga. Napapalingon-lingon pa nga siya dahil sa ganda ng sikat ng araw na wala sa syudad. Alam niyo naman po. Alin? Umiling si Mirasol. Hindi ko na matagalan. Nabanggit ni Alona na na-ospital ka. Bakit? Saglit nitong ibinaba ang sunong na timba sa lilim ng isang puno para magpahinga. Huwag ka magsisinungaling, Mirasol. Napanguso na lang tuloy siya. Aksidente pong nasaksak. Diyos ko! Ano? Anong aksidente? Nanlalaki ang mga mata nito. Magsabi ka ng totoo, Mira. Yung nanay po ni David. Nina Drake? Bakit? Bakit gagawin yun ng nanay ni Drake? At saka, ito pa Mira ha? Bakit ganun ka itrato ng Drake Torres na yon? Wala ka nang idadahilan ngayon, wala ka na sa opisina. Bakit Mirasol? Napayuko na lamang si Mira. Nag-aalinlangan kung magsasabi ng totoo o sa sarili na lamang niya. Mahabang kwento po. O siya sige, maghapon tayo rito. Mahabang oras natin, magkwento ka. Sa bahay na Mrs. Guzman, baka masira itong mga gulay na dala natin. Biro niya. Natatawa pero sinamanay siya ng tingin ng ginang at nauna nang maglakad patungo sa talipapa. Naglakad pa sila ng halos 15 minutos bago narating ang talipapa. Maraming kakilala si Mrs. Guzman kaya naman natagalan din silang ibenta ang mga gulay dahil may kasamang chismis. Marami rin na nagtanong kung kaano-ani siya nito dahil ngayon lamang daw nakita doon. Si Mira, pamangkin ko na taga Maynila. Magbabakasyon daw at nagsasawa na sa polusyon. Natatawang anito na umani ng tawanan. Nang sila na lang ay pabulong itong bumaling sa kanya. Nagsinungaling na lang akong pamangkin kita ha para wala na silang maraming tanong. Okay lang po. Nakangiting tugon niya. Tanghali na silang nakauwi. Akala niya ay nakalimutan na nito ang usapan nila kaninang umaga pero hindi pa pala. Hinila siya nito papasok sa sala ng bahay nito. Ano na Mira? Magkwento ka dahil hindi ako makakatulog hanggat hindi ko nalalaman ang mga nangyayari sa iyong bata ka. Masyado kang malihim. Para mo na rin akong ina kaya nag-aalala ako sa iyo. Kaya naman wala na siya nagawa kundi ang ikuwento dito ang lahat. Mapagkakatiwala naman ang ginang at totoo naman na para na rin niya itong ina. At hindi ko po inaasahan na aabot siya sa aktong papatay talaga. Pagtatapos niya ng kanyang kwento matapos ilahad dito ang mga nangyari mula sa umpisa. Napasingap ito.
Saglit na natahimik at maya-maya ay hinaplos ang kanyang balikat. Ayos ka na ba? Paano yung nagawa ng nanay nila? May mali ka pero dapat bang isisi sa'yo ang lahat? Yumuko na lamang si Mirasol dahil sa kahihiyan. Iha, sinisisi mo pa rin ba ang sarili mo? May pagdududa sa boses ng ginang. Hindi siya sumagot kasi oo, sinisisi pa rin niya ang sarili niya. Impluwensya ng ala kaya naman nagawa niya makipaghalikan sa kung sino lalaki sa dance floor. First time kasi niya mag-bar noon. Unang punta sa mga ganoon lugar, unang kasiyahan, at unang tikim ng alak. Pero alam naman niyang hindi ma-justify niyon ang pagkakamali niya. Pakawalan mo na Mirasol, matagal na yon. Pahirapan mo lang lalo ang sarili mo. Umiling siya. Mahirap pong kalimutan, Mrs. Guzman. Lalo na tinahabol ako ng kakambal ni David. Anong koneksyon ng pagpapalaya ng sarili mo sa kakambal ng dati mong kasintahan? Galit siya. Hinahabol niya ako para maghiganti. Kita niyo po kung paano niya ako pahirapan, pati ang tirahan ko kinuha sa akin. Eh di ba sabi mo naman ay ginawa niya lang yon para hindi naman kailaman tunay na gustong magiganti sa'yo. Alam ko hindi rin naman magandang ideya ang bagay na yon. Pero di ba ginawa naman niya yun para ilayo ka sa mas tiyak na kapahamakan? Hindi ko po alam kung paniniwalaan ko siya eh. Ang hirap din kasi parang natrauma na ako sa kanya tapos way niya pala yun para protektahan ako. Hindi po ba't nakakagalit naman talaga yun? O sige, pero hayaan mo kahit unti-unti ay makalaya ka. Unahin mong dalawin ng iyong ama, baka simula doon ay makaya mo na. Sa wakas, ng mga sumunod pang araw, ay tila ba sobrang gaan ang pakiramdam ni Mira. Hindi tulad nung una na palagi siyang umiiyak sa gabi at pagkagising sa umaga. Ngayon ay tuturuan siya magtanim ni Mrs. Guzman ng mga gulay at prutas na maaring itinda sa palengke. Mirasol! Hiyaw ng ginang mula sa ibaba ng treehouse. Po! Dinungaw niya ito mula sa bintana. Bakit po? Kinawayan siya nito. Narito na ang buto ng gulay at prutas, halika na! Sige po, magbibihis lang ako. Excited siya nagbihis at bumaba mula sa treehouse. Galing po sa kabila? Oo, kung kulang bumalik lang daw at bibigyan tayo ulit. Ang bait po talaga ng mga kapitbahay niyo, ano po? Habang tumatagal siya sa baryo ay nakikita niya kung paano magtulungan ng mga tao. Nagbibigayan ng mga pagkain o kung anong meron at sobra sa mga kapitbahay. Nakakatuwa ring makipagkwentuhan tuwing umaga habang nagwawalis ng bakuran. Napakapayak ng buhay, kalmado at hindi palaging naghahabol sa oras. Iyon pala ang buhay na gusto niya. Ay oo, ganyan talagang kaugalian ng mga taga-probinsya. Mas maganda kaysa sa syudad. Oo nga po. Sa syudad, lagi nakasara mga pinto ng bahay. Walang interaksyon kahit na magkita sa labas ng bahay. Depende na siguro kung talagang close ang magkapit bahay. Mamaya nga pala, iniimbitahan tayo sa kabila. May handaan daw. Birthday ng apo ng kumari ko. O siya, simulan na natin ang pagtatanim at maya-maya isisigaw na naman yung asawa ko at may iuutos na naman. Mahina na ang asawa nito dahil palala ng palala ang sakit. Siya nga natatakot minsan kapag nawawalan ito ng malay. Nakaupo na rin lang at hindi makalakad kung walang alalay. Ang dami pong bunga nito mga gulay ngayon Masaya itong tumawa. Swerte ka sa akin, Mira. Mas lalong dumami ang bunga nitong mga gulay at prutas na nandito sa likod ng bahay. Dumami rin ang tanim. Salamat, Mira, sa pag-aalaga nitong hardin kapag abala ko sa asawa ko Himi siyang umiti. Nako, tagadilig nga lang po ako at hindi pa marunong magtanim at mag-alaga Halika. Hinila siya nito sa lugar na wala pang mga tanim. Dito. Yan, hukayan mo ng tamang lalim lamang Nag-enjoy si Mirasol sa pagtatanim na inabot na sila ng tanghali. Tama na muna yan anak, magluluto naman para sa tanghalian, baka kung ano naman ang ginagawa ng matanda. Inayos niya mga ginabit nila sa pagtatanim. Ang ginang naman ay inaayos sa mga tanim na ginawa niya. Nagagalak ang kanyang puso sa pagtawag nito sa kanya ng anak. Hindi na niya nakagis na ng ina. Iniwan daw siya nito sa ama na itinaguyod naman siya kaya lamang ay laging lasing. Hindi na niya namalaya na 5 buwan na pala siya sa baryo. Sanay na at gamay na niya ang pasikot-sikot. Close na rin siya sa mga kapitbahay. Minsan, siya na rin lang ang napunta sa talipapa para magbenta ng gulay. Tita Lynn, dito po ba manager kayo?
Anya kay Mrs. Guzman na mas gusto nang magpatawag ng Tita Lynn. Oo, bakit? Bakit po? Nag-aalangan siyang ituloy ang tanong. Mukha na gets nito. Kung bakit parang walang asenso. Dahan-dahan siyang tumango. Diretso sa mga pangangailangan ng mga anak ko ang sahod ko noon. Halos nagtitira lamang ako ng pambayad sa bahay at panggasto sa araw-araw. Halos nagkasabay-sabay kasi sila sa pag-aaral. Ilan po bang anak niyo? 10. Nanlaki ang mga mata ni Mira. Po? Napahalakhak ang ginang. Tapos itong nakaraan naman bago ako umuwi para naman sa gamot ng asawa ko. Tumango-tango siya. Nauunawaan na niya. Para sa pamilya. Tahimik ang buhay ni Mirasol sa mga sumunod pang buwan, kaya akala niya ay tapos na, nakalaya na siya. Pero hindi niya alam kung pinaglalaroan lang ba siya ng tadhana o sadyang coincidence lang ang nangyari. Manang Lin! Nagising si Mira sa sigaw ng isang lalaki. Mira! Sumungaw siya sa bintana habang ipinupusod ang humaba ng buhok. Kita niyang paglabas si Tita Lynn ng bakuran. Bakit, Astong? May problema ba? Nagwawala na naman ba ang tatay mo? Hindi po. Hinihingal pa itong umiling. Yung pong may-ari nitong lupa na tinitira natin. Oh, ano raw? Akala ko ba'y wala ng balita doon? Humugot muna ng malalim na hininga si Astong bago nagpatuloy sa balita. Kuwan po. Ipagbibili yata nung apo. Ano? May takot at pag-alala sa boses si Tita Lynn. Lumingon ito sa bahay at sa hardin. Paano na mga kabuhayan natin kung paalisin na tayo dito? Yun nga po. Kanina pa naman may problema si nanay. Wika ng binatilyo. Saan mo ba nabalitaan? Singit niya sa usapan ng dalawa. Tinignan siya ng lalaki. Nabanggit po kay nanay nung kaibigan niyang kapitan. May tumawag daw po para mag-imporma tungkol sa lupa. Binalingan niya si Tita Lynn na maluha-luha na. Sayang nga naman ang pinagpaguran nila. Ano pong pangalan ng may-ari ng lupa, tita? Bonifacia Caridad. Pero patay na yun at pinamana nga sa apo. Ang kaso hindi naman kilala kung sino ang apo. Mapapakiusapan sana natin na bigyan tayo ng palugit. Tahimik ang buong lugar na sumunod na araw. Nakikiramdam kung kailan darating ang apo ng may-ari na sisilipin daw ang lupa bago ibenta. Mira, ikaw na muna ulit ang magbenta sa talipapa. Mag-aayos ako ng mga gamit at baka bigla tayong paalisin. Halos bulong na lamang ni Tita Lynn sa kanya. Nag-aalala talaga ito. Tumango siya. Sige po, ako nang bahala. Makikibalita na rin ako doon kung sinong bagong may-ari para alam natin. Sunog ng palanggana at may bitbit pang timba na naglakad si Mira patungo sa talipapa. Marami na mga tao. Naroon na rin ang mga kakwentuhan niyang tindera. Tanghali na makaubos siya ng paninda at pauwi na ng mangunatang noon niya sa mga sasakyang nakaparada sa tapat ng daan, papasok sa lugar kung saan sila nakatira. Napaawang ang labi niya nang pagdating ng bahay ay maraming tao. Hindi niya kilala mga ito. Dumiretso siya sa kusina. Tita? Ay nako, mabuti at narito ka na, Mira. Para itong balisa. Bakit po? Dumating na yung apo ni Bonifacia Caridad. Diyos ko, Mirasol, hindi ka maniniwala kung sino ang bagong may-ari. Naku, kailangan mo magtago, huwag ka magpapakita. Pati tuloy siya ay naguguluhan at nagtataka na. Bakit po? Ano po ba nangyayari? Ang bagong may-ari nito lupa ay walang iba, kundi si Drake Torres, ang lalaking tinataguan mo. Nanlaki ang mga mata ni Mira. Saglit siya napipilian at hindi nakagalaw. Si Drake po? Oo, iha. Oo. Narito siya kanina dahil nakilala ako. Pero umalis din at naglipod sa buong lupain para makita raw kung gaano kalaki ang lugar. Naiwan niyang iba. Bodyguards yata niya yan. Dito ka lang ha, huwag kang lalabas. Agad na kumabog ang puso niya sa kaba. Sobrang napaka-mapaglaro naman talaga ng tadhana. Nagpakalayo-layo na siya para umiwas, dinadala pa rin niya ang lalaki palapit sa kanya. Tita, dito ka lang. Hindi naman sila papasok. Anito, dito ka lang, Mirasol ha. Mamaya ka na umakyat. Opo. Halos isang oras siyang pabalik-balik lang ng lakad sa kusina. Hinintay niyang bumalik si Tita Lynn sa kusina. Tita? Umalis na sila. Nakahinga siya na maluwag. Aakyat na po ako, tita. Iaayos kong gamit ko. Mauna na po kung umalis sa inyo at ayoko na pong magkita pa kami ni Drake. Ikaw ang bahala, iha. Basta lagi kang tatawag. Tura nito. Saan mo balak maghanap ng matutuluyan? May alam ako, tatawagan ko. Pwede ka doon kahit pansamantala.
Pumayag na siya dahil wala naman siyang ibang pupuntahan. Sige po, salamat po talaga sa inyo. Mabilis siyang bumalik sa treehouse at nag-impake ng gamit. Akma na sana siyang aalis at magtatago nang maabutan siya ni Drake. Bumalik pala ito dahil may nakalimutang sabihin sa dating manager. Drake, anong ginagawa mo rito? Dahan-dahan siyang umatras hanggang ang likod ng paa niya ay tumama sa unang baitang ng hagdan paakyat sa treehouse. Bakit nandito ka? Sabi na nga ba? Sambit na lalaki na parang nakahinga na maluwag. Nandito ka nga. Anong? Paano mo nalaman? Bakit ka bumalik? Malambot siya nitong initian. I saw your favorite necklace. Ha? Hindi maayos sa gumagana ang utak niya. Pakiramdam niya ay lutang siya sa sobrang pagkabahala. Napulot ko kanina sa labas. May inilabas ito mula sa bulsa at tama nga ito. Iyon ang kwintas na lagi niyang suot. Naka-engrave doon ang pangalan niya kaya hindi niya magawang itanggi. Nawawala yun kahapon pa. Nahulog pala at sa kasamaang palad ay ito pa talaga nakapulot. Lagi ko to nakikita noon na suot mo. Pinatigas ni Mira ang ekspresyon. Ikaw ang magbebenta ng lupa? Kumamot ito sa ulo na parang ngayon ay hindi na sigurado. Pinag-iisipan ko pa, by the way. Tumingala ito sa treehouse. Diyan ka nakatira? Nice. Aalis kami. Bigyan mo lang kami ng kahit 1 linggong palugit. Mahina ngunit mariin yan sabi kay Drake. Makakaalis ka na. Akma siyang aakyat na ulit sa taas nang tawagin siya nito. Mira. Nanatili siya sa gitnang bahagi ng hagdan pero hindi siya nagsalita. Hinintay niya ito kung may sasabihin pa. Can we talk, please? Para saan? Hindi naman na kailangan na. Lumayo na nga ako, hindi pa rin ba sapat ang paghihirap ko sa kamay niyo mag-ina? Ano? Hanggang dito ba naman, Drake? Anong gusto niyo? Patayin ko ang sarili ko? Sige, kung yan ang gusto niyo. Mabilis siyang umakyat sa kataas-taasan ng hagdan. Anong gagawin mo, Mira? Bumaba ka dyan. Nag-aalalang anito. Mira, hindi maganda biro yan. Ito naman ang gusto niyo, di ba? Ang mawala na rin ako parang bayad sa buhay na kakambal mo. Hindi niya alam. Parang nawawala na siya ng disposisyon sa buhay. Ang ilang buwan na paghihilom na ginawa niya sa sarili niya ay bigla na lang nasira sa isang iglap. No, it's not like that, please. Dahan-dahan itong umakyat hanggang sa huminto sa kanyang harapan. Mira, let's talk. Dahan-dahan siya nitong inakay papasok sa loob ng treehouse. Hindi niya maiwasan na maiyak. Ang hirap at sakit ay muli na namang bumalik. Nakabaon lang pala sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi tuluyan naghilom. Oo, may kasalanan ako pero hindi ko kagustuhan na mamatay siya. Hindi ko hawak ang desisyon ng tatay ko. Humahagulhol na siya. Bakit ako pa rin ang hinahabol niyo? Ang sinisisi niyo? Ano pa ba ang kulang sa paghihirap ko? Sising-sisi na nga ako eh. Ninakaw yan ang lahat sa akin pati katahimikan ko. Ano pa ba? Shh. Umupo na ito sa tabi niya at niyakap siya. Tahan na, sorry. I'm so sorry. Pahirapan mo rin ako. Gumanti ka sa akin, Mira. Tatanggapin ko. Mapatawad mo lang ako at kausapin. Sige na, tatanggapin ko. Sampalin mo ko. Saktan mo ako ng pisikal o ano. I'm sorry, Mira, pero hindi ako nagsisisi na ginawa ko yun. Dahil kung hindi, baka pati ikaw, mawala na rin sa akin. Hindi siya umimik. Iyak lamang siya ng iyak. Tahimik din naman ito. Umiiyak siya hanggang sa makatulog. Pagising ni Mira ay madilim na ang paligid. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang sakit ng ulo ko. Daing niya habang hawak ang sentido. Bumaba siya mula sa kama para kumuha ng tubig. Tumanaw siya sa labas ng bintana habang inaalala ang nangyari. Paano pa ako makakapagtago nito? Alam na niyang nandito at sigurado kahit saan ako sumiksik, mahahanap niya ako. Ganoon naman sa mga mayayaman, walang imposible. Kinabukasan, maaga pa'y bumaba na siya para makiusisa kay Tita Lynn. Mukha kasi magandang gising nito, ang mga kapitbahay ay masasaya din. Ano pong meron, tita? May malilipatan na po ba ang lahat? Wala, Mira. Pero tumawag kaninang umaga ang sekretarya ni Sir Drake Torres. Pinag-iisipan daw kung ibebenta pero may chance daw na hindi na lang. Bakit nagbagong isip? Ismid ni Mira. Parang alam na niya kung bakit. Wala naman nabanggit na dahilan pero di ba mas maganda balita yon? Halika, nagkape ka na ba? Hindi pa nga po, naubusan ako sa taas.
Sumunod siya dito papasok sa bahay. Bakit naman magbabago ang isip niya? Parang nakakapagduda naman yata. Sus, ewan ko rin ha. Pero nabanggit din nung sekretarya na alagaan ka raw dito at babalik si Drake. May naasikaso lang yata. Lalong napaismid si Mira. Para san? Kaya kong sarili ko. O nga po pala, kung siya yung apo ni Bonifacia Caridad, bakit hindi niyo kilala? Hindi rin naman namin kilala ang may-ari. May nakakausap lang kaming isang tao. Pwede po pala yun? Oo naman. Kung hindi naman gagamitin ng lupa, dito sa probinsya talagang pinapayagan na may makitira kaysa naman tubuan ng mga kahoy at damo. Akala niya hindi na magpapakita ang lalaki. Napanatag siya. Halos isang buwan na ulit kasi mula nung huli sila nagkita. Pero isang umaga ng Miyerkules ay bigla na lamang itong bumalaga sa ibaba ng treehouse. Ano ginagawa mo rito? I brought you groceries. Masaya pa nitong itinaas sa mga malalaking plastic na dala. Pwede ba akong umakyat? Ayaw niya sana kaso naisip niyang baka bigla itong sumpungin at ora-oradang ibenta ang lupa. Akyat! Nakataas ang isang kilay niyang tugon bago tumalikod at mauna na sa loob. Sumunod naman ito at ang mga pinamili ay pinatong sa maliit niyang mesa. Ang ganda sa labas pero mas maganda pala dito sa loob, no? Hindi niya ito pinansin. Gusto mo mamasyal? Hindi pa rin niya ito inimik. Kahit sa buro lang sa bandang dulo. Marami ring mga bulaklak saka may sapa sa kabila. Diba, gustong-gusto mo dati ang ganon? Yung maraming bulaklak sa tabi ng ilog. Tuwan-tuwa ka pa nga tumatakbo. Naalala ko kaya hindi mo na kailangang ipaalala pa. I'm glad to hear that. Akala ko, ako na lang ang nakakaalala sa kabataan natin. Kaya pala noon, kapag binabanggit niya kay David ang bagay na yon ay wala itong alam. Nagagalit pa nga dahil ipipilit pa raw hindi nga nito maalala. Inadulas ka sa malaking bato pero pinilit mong hindi umiyak. Hanggang ngayon awang natatawa pa rin ako sa reaksyon mo. Pilit mong tinatakpan ng tapang ang sakit ng sugat sa siko. Tumigil ka nga, hindi mo kailang isa-isahin ang mga bagay na yon dahil naalala ko pa. Malinaw na malinaw. Asik niya sa lalaki. Nagpunta ka ba dito para isa-isahin ang nangyari sa nakaraan? Huwag na lang, wala kang mapapala. Pero pabalik-balik si Drake kahit na sobrang tagal at layo ng biyahe. Begging for forgiveness. Asking for another chance to correct his mistakes. Patunayan ng sarili na nagbago na at walang ibang intensyon sa muling paglapit. Pero ang tiwalang nasira, ang pangako na pako ay sadyang nagpatigas sa puso ni Mirasol. Ilang beses ko bang sasabihin na wala kang mapapala dito, Drake? Meron. Nakangiting anito. Kinuha sa kanya ang legadera at ito na mismo nagdilig ng mga halaman na bagong tanim. Ganito ba? Tama na, konting tubig lang sa mga bagong tanim. Malulunod naman yung mga yan. Ay, sorry. Akala ko kasi the more the water, the more na mabilis na lalaki. Pakiilamero kasi. Ano naman bang kailangan mo at balik ka ng balik dito? Hindi ka ba hanapin sa kumpanya mo? Hindi. Ibinalik ko na sa totoong may-ari. Hindi makapaniwala niya itong tinitigan. O nga, bumibisita na lang ako. Wala naman kasi doon ang taong gusto ko. Tinalikuran na lamang niya ito dahil nagsasalita na naman ng kung ano-ano. Ay, ewan ko sa'yo. Umalis ito pero makalipas ang 1 linggo ay may lumapag na chopper sa kaparangan. Mariin na lamang na napapikit si Mira na makilala kung sino ang sakay noon. Pagsasarahan niya sana ng pinto si Drake pero agad na naiharang ang palad. Ngingiwi-ngiwi tuloy itong pumasok. Ang sakit ah. Isino ba kasing nasa matinong pag-iisip ang ihaharang kami sa nagsasarang pinto? Pasikat ka? At saka bakit may chopper? Nagliliparan ng bubong ng bahay. Mga pawid at buri lang kasi ang karamihang bubong ng mga bahay doon kaya konting ulan at hangin ay nasisira. Pasensya na. Inutusan ko na nga ang piloto na sa may burol na para malayo Hindi naman daw pwede at burol nga ron. Natatawang kwento ng lalaki. Bakit nga bumalik ka na naman? Nasabi mo noong nakaraan na hindi mo na ipagbibili ang lupa At thankful ang mga tao dito dahil doon pero ano pa bang agenda mo at balik ka pa ng balik dito? Sabi mo wala ka namang mapapala sa lugar kaya hayaan mo na sa mga nakatira dito pero nung una naman wala kang mapapala kaya ibebenta mo. Ano ba talaga? Wala akong mapapala kaya ibebenta ko. Agad na sumulak ang galit sa dibdib ni Mira. Hinarap niya ito at pinaghahampas ito sa dibdib. Panay naman ang ilag nito. Teka Mira, aray! Walang hiya ka talaga. Wala kang kwentang kausap, walang isang salita. Layas! Lumayas ka na dito at asahan mo bukas sa bukas din aalis kami. Kahit hindi naman siya sigurado kung bukas nga ay makakaalis sila agad, napapangiwi na lamang tuloy siya.
He easily manhandled her. No, it's not what you think it is, Mira. Ano pala ha? Ganito, ipapalote-lote ko tong lupa. Pwede nilang tirahan at hulugan ng lote para pagdating ng araw ay sa kanila ng lupa. Hindi na sila mangangamba na baka palisin sila at wala silang mapupuntahan. Natigilan si Mira kaya naman medyo lumuwag ang pagkakayakap ni Drake mula sa kanyang likuran. Totoo ba yan? Baka kasinungalingan na naman yan at isa na naman sa paghiganti mo. Tapos ng phase na yun sa buhay natin, Mira. Nakausap ko na si Ma'am na nasa mental na siya ngayon dahil sa pag-iisip ng hustos sa pagkamatay ni David. She's already not stable nung nag-uuto siya ng mga tao para patayin ka. Hindi ko na ipakulong. Natakot din ako na ipa-admit siya dahil ayaw ni Dada. Kaya nabuo ang plano kong panagutin siya sa batas para hindi ka na kantiin. Kaso, Pumiksi siya at lumayo dito. Ayaw na niyang marinig na naman ang nangyari sa nakaraan. Tapos na yon. Tapos na yon. Ayoko nang balikan. it means pinapatawad mo na ako. Sinamaan niya ito ng tingin. Pala desisyon ka? Sorry, na-excite lang. Maghintay ako ng pagpapatawad mo, Mira. Kahit gaano katagal, maghihintay pa rin ako. Ewan ko kung darating ang araw na yun. Hanggang sa paulit-ulit na dumadalaw si Drake. Bakit ba lagi ka nandito? Wala naman, just wanna... Hindi eh. Putol niya sa mga walang kwentang dahilan na naman ito. Meron yan, ano nga? Ligaw? Ano? Hiyaw ni Mira. Talaga bang wala nang matinong pumapasok dyan sa isip mo, Drake Torres? You ask for reasons. Ngayon naman na nagbigay ako, ayaw mong tanggapin? Sino ba kasing may matinong utak ang maniniwala sa'yo? I know, but I can prove myself to you, Mira. Basta bigyan mo lang ako ng chance. Ex-boyfriend ko ang kakambal mong namatay na ipinaghiganti mo sa akin. Ngayon sabihin mo nga ulit yung rason mo. I will court you no matter what. Bumuntong hininga na lamang si Mira at halos pabulong na nagsalita. Alam mo ba noon, habang namumuhui ka sa akin, habang pinapanood ko ang mukha mong may bahid ng galit, ang sakit-sakit. Doble ang sakit. Dahil nakikita ko si David na galit sa akin. Yun eh. Yun lang yun, Drake. Nakikita ko si David sa'yo. Not the attitude, pero ang mukha niyo. Mira, magkaiba kami ni David. Sana matutunan mo kaming i-differentiate. Iling nito bago napamura. Ang sakit pala na iba nakikita mo sa akin. Akala niya tapos na ay titigil ng lalaki. Pero hindi. Sobrang tiyaga. Sobrang persistent nito. Pabalik-balik. Hindi na lang umimik si Tita Lynn pero kita sa mga mata ng ginang ang pinaghalong pag-alala at pagtatanong. Maghahatid ka na ng paninda sa talipapa? Tanong ni Drake isang beses. Nandito ka na naman, Drake. Parang kapitbahay lang ah. Nasanay na lang tuloy siya sa presensya nito. Malapit lang, may chopper naman. Sige na, tulungan na kita dyan. Ako magbubuhat. Kaya ko. Baka magalit si Tita Lynn kapag ipinagkatiwala ko sa ibang mga gulay namin. Hindi, Mira, ayos lang. Singit ni Tita Lynn na nasa pinto pala ng kusina at nakikinig sa usapan nila ni Drake. Mabuting at may magbubuhat para sa'yo. Sige na, baka marami nang mamimili. Di ba, Tita Lynn? Nakikita-kita na rin ito. Kilala na nga rin ito ng halos lahat sa baryo dahil sa babalik-balik. Tutulungan na nga ayaw pa. Saglit, magbibihis lang ako. Maghintay ka dyan. Umakyat sa treehouse. Habang nagbibihis, ay hindi niya namamalaya na gumuguhit na palang masayang ngiti sa labi niya. Pinupuno ng kilig ang puso niya at buong pagkatao. Gusto mong dumalaw sa asyenda? Habang naglalakad ay tanong ni Drake kay Mira. Ayoko. Sagot niya kahit ng totoo ay miss na niya ang ilog at ang lolo niya kung naroon pa. Mukha nabasa nito ang nasa isip niya. Naroon pa lolo mo. Caretaker pa rin ng asyenda. Hindi na residad dahil subok na raw ang serbisyo. Okay. Dadalaw tayo? Sige. Totoo? Oo nga. Nagulat siya nang bigla itong parang bata na humiyaw. Saya! I love you, Mirasol! Hindi siya pumayag nung una but along the way, unti-unti, nakakapasok na pala sa mundo niya si Drake Torres. Unti-unti nitong nasisira ang mataas at makapal na pader na ipinalibot niya sa kanyang sarili. Unti-unti, nakikilala niya ang tunay nitong pagkatao. Hindi bilang kakambal ni David na dati niyang boyfriend, kundi si Drake bilang si Drake. Makalipas ng ilang buwan ay naging sila na. At sa kanilang 3rd anniversary ay pinakasalan na siya nito. Hindi naging madali ang lahat
Pero palaging handa si Drake na intindihin siya, kaya naging mas matatag ang kanilang relasyon. Mas pinili nilang ilagay na lang sa nakaraan kung nasaan ito dapat. Isang lugar na hindi na nila kailangang balikan ng balikan. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat! To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!